Eto, share ko yung interview ko kasi ginawa ko siyang case study nga eh. I-analyze natin yung mga ginawa ko dito. So, ang ini-interview niya that time, yan, 33 per hour pala yung inano ko, inas kong rate. Ayan, interview 14, no? Tapos, ako yung napili. So, i-share ko na lang yung mga ginawa ko dito. Explain ko sa isa. Yan. Yeah, good. Just starting the day. Yeah. It's fun. Ngayon siguro, ako kasi, ang una kong inano sa interview, how are you? Nakamusta ko yung client. Tapos, yeah, pag sinabi niyang good, then ako, side ko, parang nagiging ano na ako, nagiging jolly. Sabi ko yan, just starting the day, ganyan-ganyan. Tapos konting tawanan. Para lang maset yung mood ng interview or ng client mismo, di ba? Para at least maging comfortable siya agad. Yun yung style ko sa una. I'm just ending the day. Kaya masaya siya. Cool. Ayan, patulog na ako niyan. Ganyan yung tsura ko. Let me check if I I-interview pa. can. Normally, hindi ko to ginagawa kapag tinesting ko lang to sa client na to. Kasi may ano ako dito ito. Nagkukota ko pag kami interview para ma-set yung ano rin. Kumbaga, ano kasi, para sa akin, first impressions last eh. So, pag nakita niya ang nakakota ko, kumbaga, iisipin ko client, diba? Ano to, para nag-ready to, ganyan-ganyan. So, ayun yung normally na ano ko na setup ko. Pero ngayon, ginawa ko, nakasando lang. Tapos gabi na, ayan, medyo gulo-gulo na yung buhok ko. Naging challenge din. How are you? Yep, I'm good. How are you? Yeah, good. So actually, it's already 9 p.m. already my time. So, Oh, really? yeah, no problem. But ayan, same. So, setting the mood, maging jolly ka kahit konti para umano yung mood niya. Ayan, di ba? Effective. Yeah. That's all funny. all good. Yeah. Good. Yeah, so, hi, Brandon. So, a little bit of background of myself. So I've been can call me RJ, and I'm from the Philippines, so the other side of the world. Yep. So I've been in the IT industry for the past 10 years, and currently I'm doing business and marketing automation. So for small and medium sized businesses on various industries like accounting firms, digital marketing agencies, and manufacturing. So or something like that. So I usually do some business process automation, Okay. connecting applications like what you have right now. And aside from that, I can also do website development and system administration and all of that stuff. So yeah, I think that's it. Okay. Pansin nyo, di ba? Ako yung nagkikarry ng conversation. So kasi para ma-feel ni client na ito is interesado talaga tong makuha yung project, mga ganyan. So hindi ko siya inayaan magtanong, kumbaga I speak for myself. Then bale yung mga background na sinabi ko is related dun sa project na hinahanap niya. So para at least, di ba, may idea na siya kung ano yung kaya kong gawin, ganyan. So ayun, good sa kanya, di ba? Tinong pa natin. May ano ba kayo doon? May tanong or pwede mo salita? Good, guys. Nice. Ayan. Sorry, kuya. Yeah. We're basically I kind of outlined what we're looking for in a nutshell. We basically have Service Fusion as our CRM database. Which and tapos habang nagkasalita siya, nag-take notes ako. Kasi nagbubuo na ako ng mga pwedeng tanong para mamaya. Dapat maging good listener kayo. So kung hindi naman, so isulat niyo yung mga sinasabi niya. Importante yun, yung mga applications, tas yung industry niya. So, para mamaya makapagbuo kayo ng mga questions later on. Has natin. Quite a bit of information, quite a bit of stuff. Mamaya, masasabihin ko rin sa inyo ba't ako nagbubuo ng mga tanong. Yeah. We have the Pro plan on Service Fusion, which does allow API integration. Yep. So now I just want to make it like that much better. So a lot of guys that I've been talking to, told me there are companies like Zapier or whatnot that can link the two together. So overall, what I'm looking for is we're going to be taking on a couple new platforms. One is that Pipedrive. Yep. That's going to primarily be for salespeople. So there'll be two to four total people on that application. But I want it to streamline from, like, if my office lady puts in a job for Service Fusion, it sends it to whatever that what was it called, the other app there. Yeah. Pipedrive. And I know it's doable because
talked to Pipedrive and I've talked to Service Fusion, and they showed me how to do it through Zapier. I tried doing some of the stuff myself, and it's just way above my head. So those two integrations, I want to integrate, like, there's another app we use, ConnectStream. We basically use it for like logging in, logging out, employee documents, stuff like that. That's not as critical. But there's just a handful of apps that we use that I just want everything to like seamlessly work together, type of thing. And I know there might be some restrictions on some of the apps. That's fine. But I just want it to work together the best it can. So I'm looking for someone that can put that all together, save us time, save us, just kind of streamline everything, basically. Yeah, all right. So, as what I've seen, Brandon, so you're a water treatment company. So, with regards on your service, do you offer some contract signing first, or are you working with business to business, some sort of, or business to customers? Yan. So, una kong tanong, ano yung client nila? What type of clients they have? So, business to business ba or business to customer? Kasi importante yun eh. Kasi dun papasok yung yung mga kailangan mong gawin. Or yung mga next question na papasok pala. Siguro, in a nutshell, inaalam ko na yung process nila in a form of, parang shortcut or nang mabilisan lang. Another secret sa interview, lagi kayong magtanong para malaman nila or para ma-feel nila na interesado ka talaga dun sa trabaho. Normally kasi, di ba, do you have other questions? Tapos sasabihin, no, I'm good. Parang, kasi yun, turn off sa kanila na, ganun, wala ka ng tanong. So, parang feeling nila, hindi ka interesado, di ba? So, ito, ginawa ko. Tinandad ko ng maraming tanong. Kaya siguro na nagkapalagayan kami ng loob. So kaya una nilista ko yung yung business background niya, yung mga applications, then eventually siguro as interview goes by, meron akong nabubuong tanong. Depende sa mga sagot niya sa akin. So ayun, tayo natin. Mainly business to customers. Yan, I see. Okay. Yeah. So basically you are working with some individuals rather than companies or like maybe households. Is that right? Yes. Yep. Yeah. Like typically what happens is we'll get a lead from our website. Okay. Our website, they do a good job with all that stuff. And we'll get a lead or we'll get a phone call, obviously. And my office lady will integrate that into Service Fusion and put it in as a lead or whatever. Ngayon, tapos nagkwento na siya kung paano gumagana yung, yung trabaho ng mga tao nila na gusto yung automate. So, sunod-sunod na yan. Tatanong ko dyan. So then I wanted to kind of take off from there. Okay. So, after that, so when a lead comes in, so obviously, after that, once you close the deal or something, what needs to be done next? So, are you going to have some service order or something? Usually the next step would be to set up a site visit. A site visit, okay. Yep. So at that point, I would like it to go to Pipedrive. Then the salesperson could take it from there, set up a site visit, drag it over to site visit scheduled. Yeah. Or vice versa. I mean, obviously the Pipedrive is going to be new to us, so we'll work around it. Then I want that to go back over to Service Fusion and say, hey, listen, this is scheduled for this date. Okay, so who will be choosing the schedule? Is it you or the manager or the customer? Ayan, pansin nyo, di ba? Puro tanong lang ako dyan. Tapos siya na bahala. It would be us implementing that. So we would be calling them. The customer would be choosing it. Yes, okay. But we would be giving them days and times. Okay, that would work for us. So after that, so after a site visit, so maybe I assume that's the time that the service order will be created so that it will be the actual service. We would try to close the deal at the site visit on some cases. If we could close the deal, then boom, then that's marked as closed, and we're good on that aspect. But if it doesn't close, there'll be reminders in Pipedrive to follow up. There'll be like 2 follow-ups
blah blah blah. Okay. And then So if it's closed, so what needs to be done next? So are they going to receive some notifications or like Yes. agreements or something? Yep, they'll have a signed document through Service Fusion Okay, that they'll sign. And then we require a 30% deposit to schedule the job. okay. Or when it's closed, we were require the balance due. Okay. So what needs to be done next after the deal has been closed? Like after the actual service, what needs to be done? Like, are they going to conduct a survey or something? Like, Yeah, so we have a company called PulseM. I don't know if you're familiar with PulseM. They're actually a sister company of Service Fusion, and they're already integrated with Service Fusion. So they'll do the review thing and all that stuff. okay. Then after that, so are there some repeating customers coming in or just one? Yeah, we do service contracts once a Okay. year. Mm. Yeah, okay. So definitely. So first we have the Service Fusion, Pipedrive, I know there's, so if there's a huge, the flow is. So thanks for madami na yung tanong ko eh. Walking me through that. Yun lang talaga yun. Pantaran niyo siya yun ang talagang sikreto pagka para makuha yung interview. Magtanong lang kayo na magtanong. Pero yung tanong nyo is yes po. Sorry kuya. Parang ang dating kasi kuya nung interview nyo parang nasa actual na nga kayo na Oo, di ba? Tapos parang pinararamdaman mo sa kanya na alam mo, ito na gagawin natin, ganyan gagawin. So, Oo. kung ako rin siguro yung interviewer mo, mas, ayun, I mean, maiengganyo ako. Regardless kung ano pang suot mo, di ba? Tapos kuya, baka medyo add din yung suot mo. Sabi siguro mas kailangan niya itong trabaho kasi Pero sinadya ko talaga na ganyan lang kasi nga case study nga to. Pero yun nga buti nakuha. Pero yun, thank you sa si Ate Jane kasi nag-i-interview din yan. So maraming maraming na-interview. Tsaka yun maganda yung point mo about sa yung tag ito. Sabi rin Set ng mood. Oo, setting the mood tsaka yung kailangan makapalagayan mo ng loob kasi yun talaga. Syempre, paano kayo magtatrabaho kung hindi kayo Hindi ka naging komportable. Tama. Yun lang. Ayun. Ikaw, Kuya Mark, anong comment mo dun? Good yan, guys. Gagawin ko yan. Alin, magsando? Hindi. Hindi, yung yung setting the mood, then yung ikaw yung magtatanong sa clients na parang na-hire ka na, ganun. Oo. Kasi parang parang ikaw na yung gagawa ng project mismo. Ganun. From start. Ang kanin mo na yung project na, kumbaga, sa akin na to, ako na bahala dito. Kaya importante mag-set ka ng notes eh. Tapos, siguro yung notes mo, habang nasa salita siya, binabasa mo na, tapos binuubo mo na yung mga tanong mo. So, pagka natapos yung salita, yun, bang, tanong. Tapos salita siya, bang, tanong ulit. So, yung ba, it's parang never-ending na questions. Hanggang maging siya, komportable siya ng sumagot. Gusto nila yun. Parang mas okay talaga siya, Kuis, kasi nga, parang hindi niya na sabihin pa do sa mga next applicants niya. Oo nga. Para, diba? To save kasi, pinagod kasi ko na para sa akin, etong kunyari ako yung client. Tapos etong applicant na to, alam na yung process ko nito eh. Bakit pa ako maghanap ng iba pa? Tama, yun. Exactly. That's the point. Tama. Ikaw, Ate Miguel, ano masasabi mo dun? Ang galing kasi nag-take charge ka dun sa conversation. Like, you own it. Instead na siya yung nagli-lead nung conversation. Parang ikaw na talaga mismo agad yung parang tanggap ka na, hindi ka, parang siya interview. Parang, yun nga, parang cut the bullshit, I can do that. Parang ganun yung nangyari. Tama. So, exactly. Great job. Correct. Ikaw, Ate Bridget, anong takes mo dun sa ginawa kong interview? Ayos yun. Parang, yun nga. Kasi actually, nag-i-interview din ako kasi yung client ko,
Ako yung pinakauna niyang VA. Tapos ang dami niyang hinar after me. Nag-hire siya ng scribe, nag-hire siya ng marketing, nag-hire siya ng accountant. So ako yung pinapa-interview niya bago niya kausapin. So parang in-screen ko din. Wala naman akong ka-idea how to conduct an interview. ChatGPT lang din yung inaano ko how to ask, what questions to ask. So ganun din, yung parang you're asking the right questions and then yun din. Parang own mo na din yung job. Kasi pag sa next ko na interview, parang ikaw na yung nag-set ka na ng bar na okay, na-mention na niya yung mga tools, na parang naano mo na yung process. Tapos sa next na interview ay parang hindi niya nabanggit yung nabanggit mo. Ayun. Yung Ate Prixie, andiyan ka pa ba or nakikinig ka ba? Hello po, nakikinig po ako. Kamusta yung interview ko, Ate Prixie? Anong masasabi mo? Maganda po. Masasabi ko lang po sa interview nyo is parang yun nga po katulad ng sinabi ng iba na parang binibigyan nyo na ng assurance si client na magagawa niya yung mga magagawa niya yung mga automation or task na kinakailangan ni client without asking the client to do that. Ganun. Na kayo na po yung nag-i-initiate. Ganun po yung meaning ko. I-apply mo ba yun sa interviews mo? Yes po, I think gagamitin ko po siya. Okay. Ikaw, Kuya Carvin, anong take mo dun? Yun, bago sa akin. Same yung approach ko kay Ate Megan. Yung parang, tinake mo na lahat as like, you can do this, you can do that. And then, yung question, binanatam na ng question para at least yung may idea na yung client, marunong ka pala, may alam ka na pala. Tapos yung question about customer, if it's B2B or B2C, parang ganun, at least ma-pull out mo na yung lahat ng gusto niya. And then, yung tamang gawin mo. And then, yun. Oo, kasi ang awkward talaga pag kunyari nagtanong si client. Parang para sa akin, ang awkward kasi na do you have questions, ganyan, or parang siya yung nagdadala ng interview na parang kasi ikaw sagot mo puro yes, no, yes, I can do that. What are your strengths and weaknesses? Medyo yun. Dahil yung mga ganyan tanong, hindi mo tinatanong ng client yun, pang HR yun eh. Wala na nga nangyaring tell me about yourself, diretsohan. Gusto niya. Siguro, ako na yung nag tell me about yourself. Yun nga, yung sinabi ko yung mga kaya kong gawin, ganyan. Para at least expectation niya. Then, yun, kwento siya ng ng negosyo niya. So, ako, banat ng tanong. Then, sagot siya, tanong. So, ayun, siguro, dahil doon, nagpapalagayan kami ng loob. Then, yun, goods. Pumayag sa 30 per hour, di ba? Di maganda. Ano pa ba? So, yun lang naman sa akin, yung sa interview. So, sana nakatulong sa inyo yun. Yung mga insights na yun. Kasi karamihan, or hindi naman karamihan, yung iba kasi dito parang sa group is parang sa interview kung paano daw ma-approach ganyan. Pero ibang scenario naman kasi pagka HR yung nag-i-interview eh. Ito kasing pinakita ko sa client eh. Direct sa client. Saka hindi ako nagkakandak pag HR. Kasi ang daming tanong na irrelevant eh, nakakainis. Di ba? Ayun. Kung may share kayo na about sa HR interview, feel free to share it. Pero ako kasi ang ko talaga direct sa client kasi mas siya, straightforward. Walang cheche-boreche. Trabaho lang, then yes or no. Hindi ba yes or no? Basta straightforward kumpara sa Tapos walang strength or weaknesses, mga ganyan. Walang ganun sa direct client. Yung trabaho lang talaga yung tatanong niya kung kaya mo ba or hindi. Yun lang. So, based on experience, pag babae yung nag-i-interview, iba din yung bungad sa start, yung parang introduction. Kailangan mo i-connect. Like, example, ang una kong sinabi, parang kinomplement ko yung damit niya. Really like your dress, ganyan. Kasi yun yung emotional part sa babae para mag-connect. Parang yun yung pag-set ng mood dun sa part niya sa yung sinabi mo. Oo. Kasi pagka ganun, nakareceive ako ng compliment man, matuto ka yan. Tapos napansin ko kasi na siya, parang
nagde-dress up talaga siya. So yun yung una kong binanggit. Para parang na-appreciate ko agad yung effort niyang mag-dress up. Alam ko yung brand ng damit niya kahit hindi nakalagay yung brand. Pero nagkataon lang na alam ko kasi nakita ko din siya sa isang store. So nagkapalagay parang naging friends mo yung yung person. So yun nga pagka isa pa kumbaga yung interview i-treat nyo as lang, para kwentuhan lang siya, hindi siya talaga interview. Kasi mas maano kayo doon. Mas magiging comfortable kayo sa pag-uusap nyo kung ganun yung magiging treatment mo. Baga treat mo lang siya as kwentuhan, normal na kwentuhan lang. Wag yung interview na seryoso. Kasi mas okay yun, parang si client parang mas magiging comfortable din na ito parang kausap ko masayahin ganyan, jolly, friendly ganyan, 'di ba? Kaysa seryoso tas walang reaction. So ayun,